Non, have you ever experienced faking it? Ang alin? Welcome na naman sa isa nating mainit na usapan. Lumalagablab. Yan, hot and steamy and at the verge of being wet by ideas. Ay, So, Elias. Yan. ito po si Russell Ito naman po si Lennon. at didiligan namin kayo dito sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan naman. Yan. Ay, Ready na ba kayong madiligan, mga nauuhaw? mga nauuhaw sa kaalaman at sa makabuluhang talakayan. Non, minsan ba naranasan mong pekein ang isang bagay o ang isang damdamin para lang para sa isang objective naman na kahit papaano masasabi nating maayos, 'no? In general, in life, no, wow, di ba? Shit, eh. Marami tayong mga ano eh. I'm just looking back now to what I have done and what I was doing all throughout these 20-something years of my life. Maraming yang beses na di naman talaga faking it. Siguro more on believing that I can or that I am although I am not, di ba? So for example, naalala mo naman Sel, di ba, ng mga bata pa tayo na there was a time of our lives na we are posing or hindi naman talaga consciously na we are posing as experts sa halimbawa sa liturgy or sa church history. Everything sa theology, isipin mo high school student, expert ng theology. Yeah. Pero ang daming naniwala. Ang daming Yeah, I remembered nagkaroon na tayo ng speaking engagements, as early as high school. And sa tingin ko, that's just how passionate we were Mhm. dun sa subject matter. Exactly. Yan. Ah, tama siguro, unwittingly we're trying to claim authority at least a bit, 'no? Pero practically, we remain grounded naman siguro. We're still backed with, well, guidance ng mga tinitingala natin before. And siyempre yung isa dun nung yung favorite nating lahat na si Father Orlin. Oo. Yan, regards kay Father. Napaka-passionate natin, and wala nga tayong ibang alam nun, Wala tayong naging bisyo nun. Yun lang talaga, Yun na yung vision theology. natin, di ba? Simbahan, school, simbahan, I mean, school. kung kayo po ay may anak at ang naging bisyo ay ay liturgy o kaya katikisim, maging masaya kayo. Oo, kasi ang bisyo lang natin na like yung gastos is pamasahe, going here Ay sa pre, simbahang ganito. nagkaroon tayo ng vision dalawa na na mundane. Hindi Ay, ka naman natatana mo. GTA. oh, particularly GTA San San Andreas, Andreas. Yeah. kasama na si Renz nun, oo. Oh, pero it was just a phase kasi Oo, tapos nalimpasan din yun natin. Wala rin. yun yung time na ₱20 pa ang isang oras ng internet, O kapag mag-i-internet ka, tapos ₱15 kapag walang internet O kapag magta-type ka lang at magpiprint. at maggi-GTA kasi hindi siya nagre-require ng Oo. internet, Yeah. Exactly. So wala pang mga Friendster, hindi naman masyadong palagamit ng Friendster. Talagang GTA lang. GTA lang talaga. Oo, tama din. At least may mundane pala tayong bisyo. No, pero nung lumaki tayo, wala. Kung saan-saan tayo gumagala for the Latin Mass. Tapos, it's also hindi naman totally bad, hindi rin totally good. Mga it's a package in itself din na hindi natin pwedeng kunin lang yung maganda. Kasi we have come to meet so many people, so many Exactly. ideas. Totoo.
I can say I'm not totally forgetting my experiences. Nagsisimba tayo sa Our Lady of Victory's Church. Mhm. See, I've learned a lot and I have come to meet friends eh. Kataon na, hindi na kami nakapag-usap ngayon since pumasok ako sa loob. Tapos, and naputol din yung connections. Pero I have made friends there like Kevin and si Father Suelo, di ba? May Mhm. he rest in peace. Ah? Tagal na. Hindi ko alam. Tapos, basta gano'n. Tapos to the point na dahil nga nakapag-accumulate tayo ng mga koneksyon Yan, 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 tsaka yan. ng mga konting nalalaman. Ngayon na natin na-realize na, well, at some point we must have faked some things na. Pero during that time, we were so convinced with what we are saying. Kaya nga, people are also, Nakipagdebate tayo, pre. yes, kaya nga people are getting convinced din eh. Kasi, di ba, sabi nga sa Steins Gate, if you want to deceive the world, you deceive yourself. Mhm. And, yeah, we try to, Di ba? dahil sa fact na hindi tayo authority, so we have deceived ourselves into, oh. Bakit naman kasi nun? Ito naman, with all due respect din naman sa mga authorities natin, most of them were not acting like one. Hmm. They were so lax, they were so dismissive of what we consider as precious, as important, as sacred. May isa ngang pare, ewan ko totoo yung kwento ni Michael eh. Hindi daw niya alam kung ano yung Siborium. Parang ayoko Ah, maniwala. talaga? Parang sabi niya, Father, itatabi ko na po ba yung Siborium? Sabi niya, ano yun? And, di ba, parang we are in our most idealistic years and we are actually grasping sa mundo. We're trying to make sense of everything around us. And so we're trying to look for models. And we have found some wish to stay pero we didn't. So we tried to look for somebody else, no? We tried to look for authority, parang mas authoritier, di ba? Parang and we've really sa mga kaibigan namin, we really met strange people. We met both amazing people and Awful strange people. ones. Yeah, and awful ones. Yeah, yeah, yeah. Enriching din in a way kasi we met a variety of Yeah. people. We met some finest brains of the church. Yeah, we met the hearts of the church. So compassionate, walang pakialam sa titles, walang pakialam sa mga intellect and stuff. They were just so compassionate and so welcoming and will never judge you for who you are. They'll just accept you. We have met some good hands of the church. They are really hardworking. They really have that missionary spirit. No, kahit nasa convent or kahit talagang mga great missionaries. Yung rector ni Lennon, for example, Father Tim Father Elisa. Tim. Mhm. Yeah. So very missionary. Sa akin din, sa Father Mateo Gulderas. May Oh, si rest Father in Mateo. peace. Yeah, yeah. We have met, yan, kung meron tayong brains, meron tayong heart, merong hands. Well, we've encountered some assholes. Sabi ni Paul, di ba? I mean, if you will just take what Paul said, reading between the lines, di ba? We are the body and we are all parts of the body. I'm afraid, baka burnik ako, pero at least, part ako ng body. Ba't tayo napunta doon? Kasi nga, sa tingin ko nun, ang take ko dyan, hindi naman siya totally desperate, pero it's our attempt of making sense of the world around us and really paving or carving our way through. Kasi wala naman, napakasimple lang talaga ng buhay. During the time, napakahirap, pero wala naman tayong pake economically. Ang gusto lang natin maging pare. Wala Exactly. wala yung, gusto ko maging pare to alleviate my family from poverty. Walang gano'n. Just to become priests. Oh, we Period. are Like, just passionate about it. We yeah, just love the
Not even the Idea, the title, life. not Not even the even the title, eh. title, eh. Just to be priest, like, Yeah, just to be a guy who is in a parish, walking around, greeting people, saying mass for them, baptizing their little ones. Just diyan yan, eh, parang so idealistic. Yung pari ng barangay, parang gano'n. And until this, yung mga tinutukoy ko ngang people, eh, they have, enriched in a way our ideas kung ano-ano na mga naging ano na tayo, chop suey. oo, naging chapsuey. Actually, I can really say na I can watch myself journeying from one extreme to the other and back and forth. So, growing, starting with the Latin Mass Society, no, talagang so passionate about it. Then I entered the Capuchins na merong, Camino Neo-Catechumenal. Eh, talagang ibang-iba rin talaga 'yun, eh, talagang meron akong inclination maging proselytize na Hudyo 'no, kasi with all the with all the Jewish ano 'yun, eh, Jewish references and, Pero gusto ko yung music nila in fairness, yeah, yeah. ng I Camino. mean, one of the best for me, yeah, it's really spiritual. Tapos dito ako unang binansagang modernist, eh, nung mga Nung mga dati nating dati kasama, nating, katoto, oo. oo, na, modernista 'yan, Naalala ko 'yan pagpasok ko ng Saint Paul ata parang, "Ay modernista na si Lennon." Kasi ano kasi iba na yung take ko, eh, yung parang 'pag naging Pransiskano ako, eh, talagang hindi na ako nanghuhusga, hindi na ako nagko-condemn sa 'di ba? sa sa mga hindi adherent dun sa Gano'n mga din kasi pre, ewan ko, correct me if I'm wrong, pero I think once you really, go deeper kasi magsisimula ka na when you are passionate about something, magsisimula ka na magbasa, tumuklas tungkol dun sa topic, tungkol dun sa subject, and then dahil very passionate ka, you want to share it to another. Yun yung first stage natin nung mga bata pa tayo. And then dumating nga itong ating stage na traditionalists tayo. So talagang passionate tayo doon, no? But that did not end there kasi we wanted to go deeper, to go beyond eh. So pumasok ka, nag-Franciscan ka, pumasok ako ng Saint Paul, nag tayong philosophy ngayon, nakapag-aral tayo ng theology. So mas lumalim ng lumalim and inevitably dahil mas naiintindihan at nauunawaan natin yung dati lang na unang konting basa lang natin sa libro, sa internet. Ngayon nagbabago rin yung attitude natin, 'di ba? Na hindi na lang siya basta-bastang, nabasa ko 'to, so ito lang yung tama. So nagbabago na yung pumasok sa Franciscan, hindi ka na naging judgmental judger ng ng lahat, 'di ba? Hindi ka na hindi, pero Diyos. alam mo, kuwan siya, eh, process of growth din siya pare, Exactly, spirituality, 'di ba? everything, Mhm. intellectual growth, physical growth, ano siya, eh, process siya in the sense na you will really have to start infantile. And what is the greatest manifestation is parroting. Yeah, exactly. Talagang dati we are parroting how Father Orlin will outline his homilies or sharing, si Father Bart how he speaks or how he really, how he really articulates something, 'di ba? Tanda Talagang ko pa nga kayo napa-parrot siya. ni Michael, pati hanggang boses minsan nakokopya ninyo, eh, Oo, yun talagang 'di ba? napa-parrot mo kasi you're really looking up to them, eh. Kaya nga nadala ko yan hanggang sa Capuchins, naging ano yan, eh, peer evaluation sa'kin. Ako hindi mo nahiya ikuwento kasi puta, The nandito na tayo, eh. years ago, tsaka come on. Oo, ngayon natatawa na lang ako pero kasi ang kapag, I'm really, ako ang isang ano, kahit hanggang ngayon, when I really admire somebody, talagang nai-imbibe ko yung ano niya, yung spirit. Hindi lang yung spirit na parang religious sense. The spirit itself, like yung ardor, lalaki man o babae, yung ardor niya, yung passion niya, yung 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 acumen, talagang hinahangaan ko. Talagang maa-assimilate mo, eh, kahit yung ano, eh.
Yun nga yung tono ng pagsasalita 'no, yung ewan ko pero I know si Jerome has something to say to that. Siguro mga psychological issues natin 'yan. Pero yun ang sinasabi ko, ibig ko sabihin dun, lalo na noon kasi talagang wala, talagang simbahan talaga yung ano natin, talagang binabahay natin. Even the outlining, 'no, how you how you present it, minsan talagang you can hear Father Bart Mm. or you can hear Father Orlin or other priests doing the exposition kasi manghang-mangha ka, 'di ba? Until 'yun, dumating yung time na magkaroon ka ng isang style. Yung sinasabi ko sa peer evaluation kasi when I was beginning sa Capuchins, I really wanted to make myself useful. Mhm. That's why I really painstakingly tried to learn so many things para nga well, alam niyo naman, ewan ko sa hindi nakakaalam, during the time kasi bawal ang high school graduate kasi nga yung sense ng maturity, ano, may psychological thing din, so need ng maturity. So experimental kami nung kaklase ko si Joshua. Pero si Joshua kasi at least first year college. Ako high school Ah. graduate. Eh, ang Mhm. requirement nun is second year college at least or 18 years old equivalent. So, doon ako pumasok 15 eh. So sabi ko ayokong palabasin. So, isa sa mga ginawa ko I really tried hard to make myself useful sa loob. Na ngayon may epekto sa akin kasi sa trabaho 'pag nagpakilala ka, talagang ibabato talaga talagang nakilala ka may 'Di talent ba? ka, talagang susulitin Makita ka ka ng ng kaunti ng ano, ng talent talent, at ng willingness na gumawa. oo, Sa'yo na yun habang buhay. oo. During that time sabi ko tuto akong gitara. So yung mga nagturo sa'kin ng gitara kung paano sila nagtitipa, Mhm. kuhang-kuha ko siyang-siya. Like parang 'pag pumikit ka, hindi mo mamalayan kung ako yun or ibang gitarista. So may isang nainggit siguro, nainggit siya sa'kin sa bilis kong pumikap. So sabi niya, "Alam mo wala kang sariling style." Ako naman si ano, nag-worry naman ako, nag-alala ako, "Oh, wala akong style, wala akong kuwan." Ano ako nun, na low moral ako nun kasi sabi ko, kukunin yung ano ko, sarili kong style. Wala akong alam, 'di ba? So gano'n din tayo. It just so happened, ang difference lang dun sa gitara and dun sa liturgy, we just love liturgy so much, we just love spirituality, we just love theology so much that we are more than joyful Exactly. to share the news with others, to share the good news, no? To share the message, without actually imposing it, parang we just want to share it Just want to then share, yeah, yeah. parang hindi tayo ano nun, hindi tayo mga yung mga missionaries na imposing. At that time pre, I think we are like ano, tandaan mo yung ano, yung caveman ni ano, ni Plato, 'di ba? Sa mga hindi po ano familiar. So, Oo, actually ano analogy to ni Plato para dun sa ano, sa ideal world at sa physical world o yung mga visible world ba. Pero ilagay natin as analogy ngayon dito sa nangyari sa atin. I think parang gano'n yun, eh, parang we ang kwento kasi nun teka papaliwanag ko kasi I'm always assuming na alam ng lahat. Ang kwento nun is that there is a group of people na they were born and raised in a cave. Tapos ang nakikita lang nila ay shadows. So imagine niyo, ito yung cave tapos nakatalikod silang lahat dun sa may pintuan. So lumalabas dun yung liwanag at ang nakikita nila ay yung shadows nung mga dumadaan dun sa liwanag. So for example, kung may dumaang tao dun o may leaves na dumaan, so makikita nila yung shadow. Kung nabuhay ka dun at pinanganak ka dun, you will believe na yun yung reality. Na yun lang talaga yun. So ayon dito sa kwento ni Plato, one day, a person came and rescued, kung matatawag nating rescued, yung isa sa mga nandun sa cave tapos inilabas niya. And then that person when he saw the light, when he saw the colors all around, when he saw the real thing, ang choice na ngayon ay whether to just enjoy what he is seeing
and enjoy it by himself, or to go back inside and tell his companions there na, "Teka, yung nakikita natin ditong walang kulay, ano pala yan? Hindi pala yan yung totoo. Ano lang pala yan, class A." So, nandun pala yung original. So, what he did is he went back there, tapos siyempre yung mga tao dun hindi na naniniwala sa kanya kasi yun naman talaga yung nakita nila buong buhay nila. So, napunta na tayo dun. What I'm saying is that parang I think we were like that, or at least we felt like that. I'm not saying na nakita natin yung liwanag na totoo. Pero we felt like that at that time na parang, teka, we have discovered something new, something very exciting. We can't really just contain it within ourselves. Kaya gusto natin siyang i-share, and we shared it and we shared it because of that passion. Di ba? Kaya yun, may tamang usapan. Yun. It's a way to reconnect to those days. Gano'n naman yung allegory of the cave talaga ni Plato, eh. Pero yun nga, eh, Allegory pala, allegory. Analogy tuloy ako. babalik pa rin tayo dun sa ano, ikaw tayo mahilig ka sa analogy. Ah, Annals of Bakit history. oo, mga annals of analects. Tawag dito, yun na nga, eh, tayo we are doing it hindi pala for fun, eh. We just have that joy of discovering new things, and sa'tin kasi parang we believed during the time. Siguro it will be happier if we can have one or two more friends who will know it. Until later we just found we have our juniors, who still some of them are still connecting, Paminsan-minsan yung iba reaching nag-ano out, pa rin, sila nagre-reach out. L'Oreal, Sila Rolly. Janessa, si Rolly, and their friends, mga girlfriend sila, boyfriend sila. Hindi tayo exclusivistic, eh. Hindi, we have always been open. We have always been open. Kaya siguro hindi rin tayo nagtagal sa traditionalist movement. I mean, kasi talaga may pagka-elitist talaga na parang kami lang 'to. Pero kwan din tayo nun pre, nung nandun tayo, ano rin tayo nun, proselytes din tayo nun kasi talagang nag-i-invite tayo at nag-evangelize tayo ng mga tao na, teka, ito ang tamang liturgia. Oo nga. I Oo. mean, imagine pre, napakakuripot nating nila lang pero pwede tayong magpautang ng pamasahe para lang madala sila dun sa ano. Oo, tapos talagang napaaway tayo maraming beses. Oh. Talagang natakwil tayo. Talagang kung meron kaming rebellious phase ni Lennon, ito lately lang din namin 'tong nare-realize. Hindi talaga namin na-express 'yun sa mga parents namin, sa mga biological parents. So, kung taga-Bikutan ka malamang kilala mo si Father Orlin. Talagang si Father Orlin talaga yung tinamaan Oo, nito. totoo. Kasi siya yung tumatayo talaga naming magulang, kasi siya yung paris priest namin during the time na naggo-grow kami, as teenagers. Tapos siyempre baka nagmi-midlife din si Father, hindi natin alam. Kasabay-sabay, 'di talagang ang daming beses kami napagalitan. Hindi, tsaka kasi rin hindi naman din talaga normal kasing mag-express ng rebellion sa parish priest mo kundi sa magulang mo. So, siguro hindi rin niya alam kung paano mag-deal sa atin nung panahon na yun. Oo, oo But what kasi it really means is that at that time, yung treatment natin sa kanya ay parang parent na natin. 'Di ba? yeah, and isa sa ngayon na masasabi kong na-appreciate ko kay Father, he never treated us as kids. He treated us Mhm. as adults. As adults. Kaya Yeah, kas totoo kaya yan. sinilent treatment niya tayo, pinaparinggan niya tayo sa homily. You don't do that to kids. You do it with full-blown stupid adults. In fairness kay Father, ginawa tayong adults. Talagang we really matured din as
as people with Father. Ay naku, hope we can reunite with Father one time. Na mag-sorry tayo. Kaya nga, eh, actually Father, dapat ano eto na 'yan. kami. Ewan ko pakinggan niya 'to baka maskandalo din. Pero ewan ko pre, what do you think? 'Di ko alam kung magiging ano ba 'to, karapat-dapat. Hindi 'to dictionary definition nung nung charisma. I think parang gano'n 'yun, eh. At least Oo, para kasi we dito. question the authorities, eh. 'Di ba parang kasi 'pag sinabi mong charisma, eh, it comes from passion on something, eh. Yung charis, 'di ba charis means, gift yata 'no or grace, Yeah, it's grace, charis. it's a gift. So when you have that, you become passionate about that thing. You want to share it kasi it's a gift niya, eh. It's a grace. Pagka ang isang regalo, isang grasya ay hindi mo shinare, mabubulok 'yun. So dun nanggaling yung charisma. Pero sadly babalik tayo dun sa ayaw nating thought 'no, yung dualism 'no. Mhm. Kasi magdu-dualism 'yan, eh, yung ibig ko sabihin diyan two-edged sword 'yan, eh. Yung gift mo curse din sa'yo, eh, ah. Kasi yung sakit mo yun din yung gamot, 'di ba? Yung antidote ng isang poison is the venom itself. So ganun din, yung gift mo it's also the curse in you. For example, you have the gift, of public speaking. So medyo makapal na mukha mo. At some point, with a noble intention, with pure intentions, you use it for the common good. Given our human nature, hindi naman tayo perfect. Hindi tayo ano, at some point we will be using it with our selfish interests, detrimental sa common good. So, we might still make ourselves believe na we're still doing something na ganito, pero 'di ba? Kumbaga yung dating ikaw yung solution, ikaw na nagiging Yun na problema. yung problema. Pero yun, gano'n din yung problema ng charisma. Glad you pointed it out. Dumating tayo sa time na yun na parang, "Teka, hindi naman magaling 'to or hindi naman ano, hindi convincing 'tong model natin, ba't parang hindi siya kamode-modelo." 'Di ba, parang that's why nung nagkaroon tayo ng mas konting liberty, parang we went out to look for other models. And by models, we're talking about priests and ano, hindi Oo, yung at mga that time. models na alam yung models. Hindi yung Ngayon mga hinahanap namin ngayon. ngayon Ay ibang sorry. 'pag sinabi nating models, yun na yun, oo, tama yun. Public pala 'to. I remember during my time sa Capuchins, siyempre may Franciscan studies kami. Si Francis 'no, although universally is more popular for being the animal guy, the oo, kasi 'di ba blessing ng hayop. Practically, he's the eco man, eh, 'di ba si Oo, Francis? actually, Oo, the eco man. O kasi even other Christian may certain Christian denominations, hindi lang Catholic, bine-venerate siya as saint. Gano'n ka ano si Francis, gano'n ka-influential si Francis. ay teka, So, ang pinag-uusapan na pala natin si Saint Francis, ang nasa isip ko si Francis Monterde. ah, he is equally Kaya inisip ko, influential. paano naging animal man si Francis? Well, hayop sa galing. Sige, tuloy mo lang boy. Si Francis of Assisi pala 'no, si Francis of Assisi. Well, dahil nga mas kilala siya as the animal guide and, ano pa ba? Ewan ko kung napanood yung Brothers and Sister Moon, so medyo mas meron kayong advanced knowledge kaysa sa ibang mga normies Mga 'no. normies. Pero I don't intend to sound elitist 'no, pero the point is, he's more familiar dun sa mga hayop-hayop. Pero dun sa talagang yung mga formal studies 'no, you will hear 'no, there were certain saints 'no, during his time also, who have been fighting or who had fought off against what we call heresies 'no. So halimbawa yung best friend niya si Saint Dominic, he fought the heresy called Albigensianism 'no, Albigenses 'no, means white. Tanong niyo kay Lennon kung ano kasi hindi ko na alam yun. Pero parang dualistic yun, eh, parang
Parang dualistic theology yun, eh, 'no? Hmm, Parang kuwan din yun, eh, parang ano yung parang ano 'yan, nilabanan ni Augustine, Manichaeanism? more than that parang ano siya, Manichaeist na may bahaging yung Puritan na para bagang kapagka morally right ka, ikaw lang yung maliligtas. Yung mga nag-commit ng ano, kasalanan, automatic na yun, wala na, hindi na puwede, parang gano'n. Oo, impurnings na yun. Si Francis ang isa sa mga inano ni Francis, yung values ni Francis, hindi talaga siya yung parang actively nakipagsagutan, 'no? Pero yung isa sa mga prinomote niya, really defeated yung heresy ng Waldensianism, 'no? Waldensianism galing yun kay Peter Waldo. So, kapag hanapin niyo where's Waldo, so Where's Waldo? during the time of Francis, there he was. Yung Waldensianism, if I can remember it right, yung charisma, may dalawang terms na ginagamit si Waldo. So, yung ordo, tsaka yung charisma. Yung ordo means yung ordination, yung order ng isang priest, no? And yung charisma is yung gift ng spirit, no, sa isang layperson. Para kay Peter Waldo, 'pag yung isang pare makasalanan, forfeited na yung ordo. Pero please correct me nun or mga Franciscans na makikinig, forfeited na yung ordo, wala na yun. Parang makasalanan ka ta's involved ka dun sa tinatawag na investiture scandal whatsoever. Con ka na, ekis ka na. And if yung layperson, kahit lay siya at hindi siya na-ordain, if meron siyang charisma, meron siyang ganong gift of speaking and communicating the message effectively sa public, mas may credit siya kaysa sa isang may ordo pero makasalanan. So, yeah, medyo puritanic yung approach, and Francis was just being a guy. Just to be clear, hindi nga niya talaga actively like parang mali ka and ganito, ganyan, na parang nakipag-away siya doon. The very example of his life, no, he was never ordained priest. He never intended to be ordained at all. Pero the bishop has persuaded Pursued. him, niligawan. Persuaded him, sabi niya, kasi if you will not be ordained, you can never preach. If you want to preach the gospel, it's the minimum requirement that you will be ordained. So sabi niya, okay lang ba deacon? Kaya deacon si Francis. He was never a priest. And yet, very minimal, and he's among the few persons in the church who has really elevated the dignity of a priest. And he is not a priest at all. Sa kanya nang galing yun, yung sikat na adage. Kung makasalubong ko yung isang anghel, tapos nakasalubong isang pare, sa pare ako magmamano. Or during the time kasi, luluhod, di ba? Doon ako luluhod at halik sa kamay. Pero practically, magbe-bless na magmamano. Mhm. Pinoy tayo kasi hindi mo maintindihan. Maliban kung traditionalist, di ba? Talagang lumuluhod pa, halik sa Lumuluhod. kamay. So, ganun ganun yung setup. And ngayon, na-realize ko noon, practically, we became Waldo ourselves. Oo. Naging mini Waldos tayo during that time. But not really kasi we tried to look for other models. Mhm. Ayun, yun yung ano ko diyan, yung take ko diyan. Ngayon, sa sa setup ngayon, if we are going to review what's going on, baka tama kayo. May isa kang sinabi dati, eh. Uy, ano Ay, 'yan? I forgot yung I think it's a few episodes back. If you're going to review, ang dami nating heresies ngayon, Yeah. 'di ba? Baka mga modern day kuwan na tayo. May mga modern day versions na tayo nung heresies na pinaghirapan ng mga older brothers and sisters natin in the faith. Kaya it's very important din to always discern and Exactly, totoo. have a check and balance, 'di ba? Ikaw nun? Bueno, before tayo magpatuloy doon sa ating ano,
sa ating Oo nga pala. lumalagablab ng Oo. usapan. Mag-ad break muna tayo. So, magkape muna kayo diyan. Kami dito magko-commercial muna kami. So, yun nga, Sel. May mga nagtatanong sa atin kung paano raw natin ginagawa ito, itong ating podcast na nandito ako sa Espanya, nandyan ka sa Pilipinas. Eh, di ba? Ngayon, marami ring may nag-iidadalawang isip pa siguro na gusto talaga rin nilang mag-share sa buong mundo. Well, kung nagdadalawang isip kayo, this is your sign. You pursue this. Eto na nga. So what we are using is what is called Zencastr. So itong Zencastr is a platform. Meron siyang website, meron din siyang app na kung saan pwede kang mag-manage ng iyong podcast. So you can have, katulad nitong ginagawa namin ni Russell, para lang kaming nasa video call. Pero na may nagre-record siya and may backup siya, and ang maganda dito, Sel, yung recording, yung backup is of the highest quality. So ano pang inaantay ninyo? Go to zencastr.com/pricing and use our code Tamang Usapan and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. We want you to have the same easy experience that we have for all our podcasting and content needs. It's time for you to share your story. Only at Zencastr. And that's our spiel. Okay, balik na tayo. Tapos na commercial. Okay. Ang bilis nila magkape, no? Di ba? Ang bilis ninyong magkape. Kami rin. Kami, isang laklak lang. Going back doon sa pinag-uusapan niya natin, doon sa tension between charisma, and authority. Di ba? Parang nabanggit mo kanina yun na one of the things kung bakit we try to fake it until we make it nung mga bata-bata tayo is because there are some people who has the authority, pero it seems na parang wala na silang pakialam. Parang na-disenfranchise na sila, na-disenamored na sila dun sa subject matter, kung ano man yun. Yung panahon natin, that will be about religion, pero pwede yung maging tungkol din sa ibang bagay. Any person can be, for example, an authority about philosophy, politics, o kahit sa opisina, di ba? Minsan, yung mga tinuturing nating haligi na opisina, parang minsan wala na rin silang pakialam. Then, bagong salta ka. Ewan ko, ikaw, mas may experience ka sa office life and other fields. So what do you think dito sa yung tension na to? Going back, inspiring ourselves with that of Francis and Waldo. Francis of Assisi, not of Monterde. Francis of Magsaysay or Francis of Signal Village. Mas na-incline ako ngayon sa realizations lately, of course, siyempre, na respect is earned, di ba? It's not something na automatic kapag not because somebody is older, pero ako, personally sa akin, everybody has a free trial for everything. So pag magkakilala tayo, bago tayo magkakilala, meron kang free trial, no? You get to experience the full me and I get to experience the full you without without fear and without deceit, no? Without at I'll be so honest with you, I'll be genuine towards you. And if it happen na you break my trust, then eventually ako mag-a-adjust, no? Mhm. Kasi medyo stoic na tayo no? Natuto na. You can only adjust what you can control, no? You cannot force people to adjust na. Ikaw mag-adjust sa akin, ha? So, ganun. So, sa akin,
practically, isa sa natutunan ko rin sa office, if you cannot respect the person, at least you respect the office he holds. So yeah, for example, ako, I have been in the seminary for quite some years. So I've met every kind of priests, and not all of them are really Mm. priestly. Some of them are talagang yung Tao lang din, eh, kaya talagang makakamit ka rin ng ano, eh. mawawaldo ka din. Oo. Siguro si Waldo na-disenchant yan sa ano, sa mga authority or shepherd figures nung time niya. Pero, well, I'm not here to speak for Waldo. Ako, yun, may ganun ako experience. Eventually, sa office, ganun din. Not everyone na nasa authority, medyo, iba dun, medyo sakto lang. Yung iba talagang very wise and prudent and talagang maasahan. Yung iba, pagod na. No? Even priests, no? Ako, practically, yung structure lang ang nag-iba, pero practically, it's the same format. It's the same people na parang may pagod, merong enthusiastic, may mga coops, may mga sobrang bait, etc. Gusto kong ano sana, ma-imbibe yung ano, ng lahat, no? Pero I think hindi pa handa ang Pilipinas o ang Pilipino. Yung medyo western na approach kasi ito medyo talagang very traditionally ano pa tayo eh. Traditionally ano, Variation. Asian, yung napaka-stratified, napaka-hierarchical ng ano natin. Eh, di ba, pag hindi mo kilala, although sa ibang podcast, highlight natin yung we elevate the dignity of ano, di ba? Of other people. So, pero actually, may isang side siya, di ba? Pag hindi mo kilala, ang tawag mo is something na higher, di ba? May honorific ka na higher eh. Mhm. Kuya, ate, Sir, sir, ma'am, ma'am, boss, di boss. ba? Yeah. Miss, di ba? Miss, magkano dito? Boss, bayad. Boss, saan dito yung ganito, di ba? Kaya sir, bili na kayo ng ganito, di ba? So, although yun yung isang side nun, we elevate each other. Yung isang side naman din, napaka-hierarchical natin na parang, what's wrong with our first names, di ba? Kapag ako, naging boss ako, bakit anong problema kung tawagin akong Russell or Ivan, di ba? Eh, pangalan ko naman yun. Mind you, we were postulants. Ewan ko na-encounter nyo to sa St. Paul's Publications. Si Ernest Tan. Aha, Si Ernest Tan familiar. is a prolific writer. No, na-encounter ko dun yung book niya about ano, Eucharistic spirituality. He's a lay person. Nagbigay siya sa amin ng module about values development yata. Meron siyang isang task lang sa amin. Never to call him anything but his first name. And during the time, he was 40 plus years old. Nearing 50. But he's napaka-radiant na tao eh. Maliwalas yung mukha ba. Pero yun lang ang ano niya, pakiusap. Don't call me sir, don't call me brother, don't call me mister. Very ano yan, Very ka, very very kano. western, very European, western na ano. Actually yan pa yung ano, eh, yan yung isa sa culture shock kumbaga, sa bihirang mga culture shock nung pagdating ko dito. Yung ins yung walang insecurity ba sa titles. So, the person, you still recognize the authority of the person, pero not to the point na wala ka ng karapatang sumagot. I mean, kung alam mo na may maganda ka ring idea, you can share to the person. For example, sa ano pa lang 'to, I mean, manifestation nito ay yung dun nga sa titles, eh. Isa sa mga kinagulat ko talaga, for example, ay yung sa klase nung nag-umpisa kami ng theology classes, ang tawag namin sa professor ay ano, first name, Angel, "Oh, Gabino," ganyan, ganyan. Walang ano, wala yung title sa doktor, father, ganyan. Tapos ang ano pa nun, eh, dahil Espanyol, ang Espanyol ay ano, eh, pagka nag-address ka sa tao, it's Doon. either "tú" o "usted." Oo, yung So, usted is yung polite. No? yung polite kumbaga may po, 'di ba? Oo. Although mas common naman talaga sa Espanya yung "tú" kaysa dun sa "usted" kasi mas Latin American 'yun.
Pero kapagka formal settings, dapat toasted. Pero pagka sa school, halimbawa, kausap mo professor mo, 2, gano'n lang yung ano. So, nagulat ako no'n nung una. Tapos may isa pa nga kaming pari dito, eh, na nung una binati ko siya, "Oh, padre," ganyan, ganyan. Sabi niya, "Oh, padre, hindi mo na naman ako tatay, ah." Tapos ako, Don." Tapos ako, "Anong Don? Hindi naman yun yung pangalan ko." Tapos sabi ko, "Anong tatawag ko sa'yo?" Sabi niya, "Pangalan ko, Benito." Okey. Tapos yun na. So, medyo ano yun sa'kin nung una, shocking, parang mahirap mag-adjust. Pero in fairness medyo kupal yung gano'ng approach, I mean, Oo, medyo, gusto oo, ko lang kasi sabihin, maano I ka. mean, puwede mo naman sabihin na, "Benito na lang pre," 'di ba? Marami din ganyang mga ano na parang, 'di ba ang haba pa na bakit mamalasin mo pa 'no? Anuhin mo na lang Pagagalitan mo 'no, pa yung sabihan mo na lang diretso. napakakupal ng gano'ng approach. Pero okey naman at least, it worked out well for you. Oo. Pero alam mo pare, ginawa ko 'yan sa ano, sa novitiate. Aha. I attempted, Mhm. I tried naman. In fairness naman, gusto kong maging ano, i-emulate yung ginawa ni Ernest. So, nung ako'y novice, I was giving a retreat sa mga senior high school students. Yun yung task ko naman sa kanila. You don't call me anything but my name, Russell. Ayun, hindi ko naman na-sustain. Kasi bro pa rin, bro, brother, 'di ba? 'Di ba, hindi mo ano, eh, kasi very ano na yun, eh, very Deeply deeply embedded na rooted. sa ano, oo. Yeah. Deeply embedded na sa atin na kailangan may title. Pero I really like yung American ano, attitude dun sa ganyan. Even yung ano, yung dealing with professional dealing 'no, hindi naman totally dismissing the respect, eh. Oo, You siyempre just nandun pa rin call yung respect. you just call them by first name. So halimbawa, if I'm the boss, you call me Ivan, you call me Russell, mag-away tayo. If you don't agree with something, you say it to me professionally. I'll consider it, I'll veto it, pero in the end of the day, we're good. I think yun yung magandang ano pre, equilibrium between yung charism, yung passion mo, and yung authority na hindi ka dapat matakot na magsabi dun sa authority na, "Teka, parang mas maganda 'to." At at the same time, you still have to recognize that he is the authority. At siya rin, he must give you the space for that na magkaroon ka ng chance na makapag-express ka. And kung at the end of the day, hindi kayo agree sa isa't isa, and dahil siya yung nasa authority and sabihin niya, "Hindi, gagawin pa rin natin 'to." Okay, gawin natin 'yan pero hindi ako agree diyan. Okay. Pero at the end May of the day, experience ako niyan. civil, 'di ba? Eh, Father Sid. Anong nangyari? Ewan ko, nasa loob ko yata nun. Nag-MC ako niyan, eh. Ano yun, basta ang point nun parang ano, parang sa Eucharistic Prayer 1 yan. Yeah, Ah, yun ba yun? Hindi ko kung Christmas Eve, hindi ko alam kung EP1 or yung ano, Buwan kadalasan 'yan kung Yung kailan na ano, Christmas eh, oo, yun pala. kadalasan 1 'yan. Sa gabing ito na aming Oo. ginugunita tapos meron pa yung proclamation ba yun? Yung Christmas proclamation, oo. Oo, yung sa On the martyrology, 'di 25th ba? day of November, of December. Okay. Oo. So nag-away kami. Nagtalo kami sa altar. So Parang so late ako dumating pre, pero parang narinig ko 'to. Sige, go. nagsisimba nun si Tita Bok, 'Di ba kaya mama mo. pala nalaman ko, oo. Nag-aaway kami dun sa altar. Tapos umokey naman. Talagang ano lang, hindi naman away na nagsuntukan kami. Talagang ano, talagang pinoint out niya sa'kin ta's ako naman hindi ako nagpo-point out, hindi ako yung mga MC na namamalo ng kamay, eh. Mm. Akin lang inano ko lang, "Ito po." Parang pinoint ko muna dito. Ta's nag-react na siya agad violently na, "Ano 'to, bakit ganito, ganyan?" "Kapatid, ito po yung nakalagay sa ordo, ganyan, ganyan." "Hindi, hindi ganito, ito." Nilipat niya. After the Naka-mic mass po ito mga kaibigan. ta's after the mass, inaway niya ako ulit, sabi niya, "Bakit ano, ba't ganito, ganyan?" "Kapatid,
In fairness, mabait na ako nun, hindi ako yung nakipag-away. Oo, hindi na siya masyadong ano nun si Russell. Father, sinunod ko lang po yung prescribe ng, "Anong prescribe?" "Tinga." "Tinga." Tapos, "Father, if I may po, ito yung rubrics." Nakalagay dun sa rubrics, eh. Ta's mga 5 seconds nag-isip siya. "Ay hindi, susundin ko yung akin." Ayun. Eh, sabi ko, "Ay okey na ako. Ang akin at least hindi kita at least binigay ko sa'yo yung tama, nagdesisyon ka sa sarili mo, okey na yun." Tapos after nun goods kami. Ganun Yun lang, lang. maganda, oo, Okey maganda. lang, trabaho lang kasi Trabaho lang, oo. naman. Bakit bakit ako mag-e-enjoy ba ako sa drama? Yung ano ba ano ba mapapala ako diyan kung mag-away tayo, akin lang ganun lang, yung parang kahit sa trabaho ganun lang din, trabaho lang tayo. Oo, marami kasing mga tao talaga nag-e-enjoy sa drama, eh, na parang Parang iniisip natin lahat ng bagay ay drama. na umiikot sa atin ng mundo, sabi ko. Ngayon eto lately ang akin talaga, 'pag wala kang involvement diyan, wala kang pake, huwag kang mangialam talaga. Magkaka-wisdom ka din sa sa experience. Minsan if you don't want to learn it the easier way, you will have to learn it the hard way. Minsan you just have to stop caring sa mga Grabe bagay naman yun. na sa mga bagay na hindi ka naman talaga involved. Kasi sa mga Hmm. bagay na involved ka, ubos na yung energy mo, eh. Ubos na yung charisma mo. Ang mahirap kasi pre, hindi ko papahabain 'to kasi magta-time na tayo, pero what I'm saying is baka puwede natin pag-usapan sa sunod na time. Ang mahirap kasi sa ano natin, era ba natin kung nasaan tayo ngayon, kung saan tayo nabubuhay. Because of the advent niya ng modern technology, modern means of communications, parang we are always ano, hindi naman required pero parang we feel obligated to be hindi to care, hindi ko mahanap yung tamang word pero parang to care for everything and everyone. I mean that in the negative sense, not in the positive sense. What I mean is, may mangyari halimbawa, may nagsuntukan sa New York, hindi mo kilala, ni hindi mo alam yung konteksto, anong pinagawa niya. Ko-comment ka, 'di ba? 'Di ba parang may bahagi natin na parang, "Teka, kailangan kong magkaroon ng opinyon. His life matters. His life matters. Kailangan may ipaglaban ako kahit hindi ko alam yung konteksto, kahit na wala akong pakialam doon." In the negative sense, kasi in the positive sense, kailangan talaga may empathy ka. Pero hindi yung parang fabricated empathy. Ewan ko, Sel, kung I am explaining myself right. Yeah, I can resonate with what you're saying. Talagang may gano'n tayong tendency, yung parang it's as if our opinion counts. 'Di ba? Parang 'pag hindi ka nag-ano, hindi na magugunaw ng mundo. Na parang at the back of our minds, parang I should have I should create an official statement regarding this. Na parang official statement 'to ni Evan Padilla na he's officially condemning the ganito, the ganyan, or he's officially expressing his sympathy with ganito, hindi, eh. Tama naman yun, you can always show empathy, pero minsan it's just too much yung makipag-away ka, 'no? I know somebody who has been banned so many times with meddling with other people's problems. Ayan si Erpat, nakailang change na ng Facebook 'yan, Talaga. nababan dahil, mga civic Nai-inflame mga mga civic ano, issues, mga passion. mga social issues, abuses, yung mga violence, mga corruption, ko-comment, makipag-away, nare-report siguro. Ah, Babalita sa'kin na-ban nung account ko, oo. hindi ako puwedeng mag-post, hindi ako puwedeng mag-comment, 'di ba? Kasi it takes too much of our energies and Tamang ano lang siguro dapat, tamang equilibrium lang po ng of empathy, of kasi kailangan talaga yon, we are interconnected, eh. Pero at the same time,
Ayun Balance nga sabi lang. ni Russell, i-balance lang kasi Balance ng minsan altruism and autonomy. hindi, tsaka ano rin pre, minsan kailangan mo ring alamin where is it coming from. Is it coming from real empathy or is it Oo, coming from an just the issue. need to not be Oo, left out? oo ano, minsan may issue tayong gano'n na parang, kung hindi tayo makapag-comment or post ng something witty about something parang, "Hey, parang I'm Yeah. losing my mojo." Pero totoo 'yan, and in our dealings also with people, it's very important to really consider yung yung whether or not worth it ba sayangin natin yung energy, yung yung charis, 'no? Kasi it's like if you can if you will parang imagine it, parang siyang flame, eh. Ang flame, eh, kaya kapag winasiwas mo ng winasiwas talagang maapula 'yan unless, hagisan mo ng gasolina 'yan, 'di ba? So, gano'n din tayo, saan natin ayun kasi paubos na rin, isang oras na rin. 'Yun na lang din ang aking hindi na ako magbibigay ng suggestion. Ito na ang suggestment mo. 'Yun ang aking tanong, saan Ah, saan mo ba nilalaan yung flame mo? uy, wow. Kasi before, 'di ba yung progress ng usapang 'to hindi ko na alam saan papunta, pero from As usual. parang pero yung passion kasi 'di ba kanina yung parang we fake it till we make it, then we begin to question authorities, then now we are struggling with the interpersonal relationships given our own identity, our own passion. Yung ibang tao may sarili din silang passions, 'di ba? Mhm. Minsan 'pag nagbabanggayan hindi same 'yan ng hindi same kasi baka sa kanila iba yung flame nila, iba yung flame mo, 'di ba? Ang tanong lang diyan, saan mo kino-contribute yung flame mo? To to give warmth to other people, to give life o to destroy, 'di ba? Say if you can use your flame to destroy bad systems, no? It's life-giving. Pero if you're using your flames to destroy people's lives, iba rin 'yun, 'di ba? So yun lang akin, the flame, the gift that you have in you. It's not always about interpersonal knowledge or being able to speak publicly. If introverted ka, you have mas marami kang gifts, 'di ba? Saan mo ba nilalaan, no? Baka naman yung flame mo parang katulad ng kwento ni Jesus sa Matthew 5 na yung ilaw hindi mo itatago sa ilalim ng basket o sa ilalim ng lamesa. Mawawalan ng purpose yung ilaw, hindi niyo mabibigyan ng ilaw yung buong bahay, 'di ba, yung flame, 'di ba? So, let us know, let us try to look at, saan yung allocation ng flames, 'no? And, well, needless to say, kapag buo yung flame, mas malawak yung coverage. 'Pag katay-katay, oo, malawak yung spread nga, nag-i-spread, pero mabilis ding mamatay. Baka flicker na lang yung main, 'di ba? O ano pa ibibigay mo kapag flicker ka na lang? Hindi ka naman puwedeng umasa lagi sa ibang tao na buhayin ka, 'di ba? Yun lang akin nun. Yun. At eto na naman, nakalipas na naman ang isa na naman nating umaalab-lab. Ano yun? Lumagalab Lumagalab-lab. Di Lumalagablab, gago. alam mo bago ko i-ano 'tong conclusion, minsan pre, ako natatakot ako umuwi sa Pilipinas kasi minsan nawawala na ba yung Tagalog ko kaya yung English ko parang nag-aano na lahat, nagmi-mix-mix. Kaya Grabe nalilito na ako. mekos-mekos na. Ah, but what I'm saying is that ayun. So ayun na nga po, nandito na naman kayo at maraming salamat kung nakarating kayo sa bahaging ito. Nakatapos na naman tayo ng isa na namang araw, isa na namang episode ng isang we hope na makabuluhan. Pero kung hindi, at least may tama. Kung hindi man tama, na usapan. At
Huwag niyo pong kalilimutan na puwede po kayong makisali sa usapang ito, mag-send po kayo diyan sa amin ng inyong voice messages, or you can we, we encourage you kung kayo po ay nakikinig sa Spotify to answer yung meron tayo diyan sa baba na parang question and answer, 'no. So, we encourage your participation. Kung meron po kayong topic na gusto ninyong pag-usapan, meron kayong reactions, kahit violent reactions pa, basta online lang kasi si Russell kayang makipag-physical pero ako ay hindi, I'm a weakling. So, kung meron kayong reactions, please send to us, please comment to our socials or sa Yes. email sa Yes, yes. tamangusapanpodcast@gmail.com. And meron po kaming website na hopefully Ma-update we nila are nun. we are planning na to update it, at saka para magkaroon na rin tayo ng talagang atin na domain. So, you can see there yung mga past na mga reflections, mga articles namin ni Russell at ng ilan din nating mga kaibigan din, 'no? Contributors. Contributors, yeah. Kayo rin po kung gusto niyo pwede kayong mag-send sa amin ng inyong thoughts. And ano pa ba, please don't forget to rate us kung nasaan man po kayong platform nakikinig, at share na rin po sa mga sa tingin ninyo ay makakapakinabang din kahit papaano dito sa inyong paboritong background noise, 'no? So maraming maraming salamat po, at muli po ito po si Lennon. At ako po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Music on! Yeah. Bye-bye. Bye-bye.